Ang gobyernong pinakahinabla. Yan ang tugon ni Attorney Rowena Guanzon, former commissioner ng COA at COMELEC, tungkol sa napakaraming kasong isinampa laban sa Administrasyong Marcos Jr. na posibleng pinakamarami sa kasaysayan ng Pilipinas. The most sued government in the history of the Philippines. Kabilang sa mga kasong ito ay ang mga isinampang reklamo laban sa blankong items sa BICAM. May isa pang nagabla sa kanila, yung aking mortal enemy na si Topacio. Hinabla din sila sa ombudsman, criminal case. Kasi wala na pong mapuntahan ng mga tao. Wala na po dahil ang hawak nila sa kapangyarihan ay hawak na sa leeg. Hindi man tayo na martial law. Malapit na po tayo, parang ganun. Ang anomalya ng zero budget subsidy ng PhilHealth at ang panggigipit sa mga vloggers na bumabatikos sa gobyerno, lahat ay isinampa sa Korte Suprema. Meron pa silang House Committee sa House of Reps. Siyempre, utos din yan ng Speaker. Ang lahat ng mga pro-Duterte na mga vloggers ay narco-vloggers daw. Kaya pinapatawag nila ngayon. At pag ayaw nila ng sagot, contempt na naman nila at kanilang ipakukulong. Ano ba yan? Hindi po tayo ganyan. Demokrasya po tayo. Ayaw po natin ang sagot nila. Hindi po ibig sabihin na sila ay nagsisinungaling. Mag-aral naman po kayo dyan ng Stonewall versus Jokno. Hirap talaga ng buhay ngayon sa Pilipinas. Ang sinasabi ng iba, this is a failed democracy. A failed democracy. Binanggit din ni Atty. Guanzon ang isinampa niyang kaso laban kay House Speaker Martin Romualdez na pinsang buo ni Marcos Jr. Hinabla din namin si Speaker Romualdez. Di ba naman damos? Hinabla ng P3PWD. Dahil yung representative namin, ayon sa order ng Supreme Court, ay magpalit lang kami ng nominee. Hindi na ako. Ay ginawa naman namin, pinoclaim naman ng COMELEC at nag-oath sa isang RTC judge. Ayaw pa rin niyang paupuin. Ayaw mo niyang bigyan ng oath, ceremonial oath dyan sa House of Reps. Kaya kami pumunta sa Korte Suprema at nagsumbong na i-declare na ang constitutional yung internal rule na yan ng House na kahit na-proclaim ka na, naka-oath ka na, hindi ka pa rin makaupo pag hindi ka nag-surrender oath dyan sa Speaker. Abay, kung ganyan po pala, pwede po pala ang Speaker, pwede niya mabito o mawalang bisa ang boto ng tao sa 391,075 votes namin. Hindi pa rin kami makaupo kahit may order na sa Korte Suprema. Ano yan? Anong klaseng speaker yan? Talagang obvious na po yan na yan ay paghihiganti. Itong mga Marcos ay may mapaghiganti o vindictive. At itong si Speaker Romualdez ay kasama po dyan bilang pinsan niya. She is part of the Marcos dynasty. Kaya ganyan po. Sana naman ay dahil rule of law tayo, demokrasya tayo dapat. Ay hindi sila ganyan.